Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post The Wonders Philippines. Pasabog na balita ni Attorney Mike Operario. Lalong umiinit ang usapin sa umano'y malawakang korupsyon at sindikato sa loob ng sistema. Ayon kay Attorney Mike Operario, isa ito sa mga paborito kong vlogger. Nagpapaliwanag tungkol sa batas, sa nangyayari sa bansa, sa korupsyon. May salute to Attorney Mike Operario. Hindi na raw simpleng katiwalian ang nangyayari. Isa na itong organisadong galawan na parang syndicate of evil. Sa kanyang matapang na pahayag, sinabi niyang may mga taong napipilitang manahimik dahil sa takot at pagbabanta. Sa sitwasyon daw ngayon, parang pinapapili na lamang ang ilan kung buhay, pera o pera ang kanilang isusulat. Habang lumalakas ang mga panawagan para sa mas malalim na investigasyon, marami ang nagtatanong, sino ang nasa likod ng sindikatong ito? Gaano kalalim ang koneksyon sa loob ng pamahalaan? Ang tanong ng bayan ngayon, hanggang kailan ito magpapatuloy? Galing, oh? Ito yung exact statement ni Attorney Mike Operario. Sabi niya, hindi na ito simpleng korupsyon. Isa na itong syndicate of evil. This is no longer a simple corruption. It is pure evil. Unadulterated evil. Parang sindikato na ang galawan. Sa takutan ngayon, parang pagpipilian mo na lang ang buhay, karera, o pera. Kapag tinanggihan mo ang pera, may kalalagyan ka. Kaya ang iba, napipilitang tanggapin na lang ito. Yung tanggapin, yung pera siguro. And I truly agree sa obserbasyon o opinion ni Attorney Mike Operario. Talagang grabe. May mga lumalabas na ngayon na although AI ito napapanood ko sa Facebook reel. Parang yung kaharian ng kadiliman. Hari ng kadiliman, yung may sungay. Bakit kumukunti na ang demonyo sa aking kaharian? Sabi ng hari ng demonyo, kamahalan, nandun sila sa Pilipinas, ang mga demonyo. Nandun sila gumagalaw sa DPWH, sa Senado at sa Kongreso. Although AI ito, AI. Nakakatawa yung mga ganon. Meron pa yung mga aswang lumilipad. Sabi ng aswang, ang gobyerno wala na daw magagawa sa pagligtas o pagtulong sa mga OFW sa Middle East. Kaya tayo na lang gagalaw. Hindi tayo madidetect dahil lana lang ating ginamit sa ating katawan. Solong! Napaka imaginative itong mga Pilipino. Although boros mga AI ito, but it is driving a message na grabe. First time ko, kahapon lang ko nakapanood ka ng si Eloy Bugris ba yun? Bugris, yung Ilongga na ang tapang. Grabe day. Binako, ang mga Ilongga, buotan, isog man di ay. Grabe si Eloy, oh. Binabanatan kahit sino, BBM, yung OWA, yung migrant workers, binabanatan niya. Ito, ang daming nag-like. 24,000 nag-react, 19,000 nag-like, 3,500 is lumuluha, 621 ang nag-love o nag-heart. So, basa tayo sa mga comments. Anding Ravelos, Syndicate of Demons. Ito na yung kwento ko na nawawalan na ng demonyo doon sa kaharian ng
evil nandito na daw sa Pilipinas. Ah, Eduardo de Vera, political syndicated conspiracies. Fred Reyes, where do your soul go from here, even if you gain the world? They can buy your silence, but not your soul. Keep speaking the truth, Attorney Mike. Oh, tama, may verse sa Biblia na ito rin yung sandigan ko, no? Natatakot ako sa buhay ko. Sabi ng Panginoon, huwag matakot sa mga tao na makapatay sa inyong katawan, but wala silang magagawa sa inyong kaluluwa. Ang dapat yung katakutan ay ang Diyos na may kapangyarihan ilabay o may kapangyarihan ng iyong kaluluwa at espiritu ay dadalhin sa kapahamakan sa impyerno. Kaya itong mga male-maleta gang o male-maleta, I don't know how do you call, yung mga tumatanggap ng maleta, yung inaakusa na ayaw naman nilang imbestigahan, ayaw din naman nilang magsampa ng kaso maliban sa dalawa. Kala nila, life is all about money. To me, it's not. Money, wealth, possession cannot give you happiness. Naranasan ko na yan sa buhay ko. Naranasan ko na rin humawak ng malaki-laking pera. Kaya lang, kulang, there is something in my heart. Wala akong kaligayahan sa pera, pagkain, pasyal, wala. Ngayon, nagkaroon ako ng contentment, peace of mind, and everything. Mula nung sumunod ako sa kalooban ng Diyos. So, what happens? Even if you gain the whole world and if you loses your soul, sabi ng Biblia. Kaya habang may panahon pa, yung mga tinatawag ni Attorney Operario na Syndicate of Evil, sana magbago na sila. Ruth Dolendo, may katapusan ang lahat, kaya maghintay tayo at magmasid. Kasi di naman sila mabubuhay hanggang panahon. Correct. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Ano ang natagaan na mo gyero so magatok na ni Karo. Pitong ko, tura mas usino dili. Agi na ito naman ito na nagkaharaan ng atitiyo. So mo na ni ang gitukod ni ante nga pag-atopan karon. Bagada no yan man to. Yung sa tumawag ng tangas pinalunggab ka mga bata. Mababa manabalay. Siguro katuway. Ang ipanaw sa ano ko. So dugay na gid ni ang balay ni ante nga gitukod kay ang silupin nga yang giatop na nga gisi na gyud. Kubahi kikal. Hoy. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatagan og gyero si ante. Amat sa Ginoo og sa nagahatag sa sin nga nakatop na gid ko nga dugay na gid ni. Walo na kabulan ni aya na atopin. Ako na yung gimuan.
O, so ikaw na ante ani ang nagpatukod sa imong balay, ikaw na ang nagtukod ani. Kuna. O, si auntie daw ang nagpatindog sa iyang balay ani. naman gud magawa 8 ka bulan, 8 ka bulan sa imong pagpatindog sa imong balay ante, bago pa karon na utupan ni. Bago pa. Pud manggod sa kalisod. Busa wala ayap pa nila ato pis kapangayo na mo sa Salamat kayo ante. salamat.